Yes, magandang gabi at sa lahat po ng ating taga-subaybay diyan sa Negros. May lindol po kanina, 7:32. Opo. Ang epicentro po ay nasa Panay Island. When you Ang say, report po yes sir. na intensity ay sa Iloilo ay 4. Of course, mas malayo kayo ng konti, baka slightly mga intensity 3 kayo diyan. Opo. So may bandang Antique, so far yun po yung ating reports na nakukuha. Opo. At least siguro mga magnitude 5.5, pero initial estimate lang po yun. With more data coming in, we'll give you more detailed report. Yes, but with this earthquake, Director, ano po yung possible extent of damage kung meron man? Well, kung magnitude 5.5, hindi yan significant sa maraming lugar. Gusto lang natin malaman kung ano yung report doon sa malapit sa epicenter area. Opo. Kung intensity 4 sa Iloilo, baka mas malapit doon sa Antique, at least intensity 5 to 6 yun. So yun po yung ating verify. I see. So wala pa namang feedback or information coming from your office doon po sa mismo na pangyarihan ng lindol? Well, hindi naman po kailangan sa amin yun kasi wala kami doon sa epicenter area. I So we see. can compute for the intensities, no? So Opo. yung kailangan lang yung mga local government ay nagre-report din para lang malaman kung ano nangyari sa kanila. Finally po, do you have any advice or reminders po sa public? Well, sa Western Visayas po, marami po tayong mga pagkakataon na binabanggit na kung sakaling magkaroon man ng lindol na malakas dyan sa Western Visayas, isa na po yung fault sa Panay Island, yung West Panay Fault, ang posibleng kumilos na magdulot ng malaking earthquake. Nangyari po yan noong huli noong 1990. Noong 1948, may magnitude 8.3 dyan. Kaya naapektuhan din ang Bacolod Island during that time. So, ang atin pong sinasabi ay gamitin pong reminder ang mga earthquakes Opo. na nangyayari para seryosohin na paghandaan ng malakas na